Matagal nang inaasahang magiging destinasyon ng dating Phoenix Suns star na si Bradley Beal ang Miami Heat. Pero sa isang di inaasahang ikot ng kapalaran, kinuha ng Heat si Norman Powell habang si Beal naman ay napunta sa Los Angeles Clippers, ang dating koponan ni Powell. Dahil dito, uminit ang diskusyon sa social media, partikular sa Twitter, kung sino nga ba ang tunay na panalo sa kani-kanilang hakbang, ang Heat ba o ang Clippers? Para sa karamihan ng NBA fans, mas panalo umano ang Miami Heat. Si Norman Powell ay nasa rurok ng kanyang laro. Nag-average siya ng career-high 21.8 points per game sa 48.4% shooting noong nakaraang season. Sa panahon na madalas mawala si Kawhi Leonard dahil sa injury, si Powell ang naging sandigan ng opensa ng Clippers. Dahil dito, marami ang naniniwalang mas maaasahan siya kaysa kay Beal sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, si Bradley Beal ay patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga numero. Bumaba siya sa 17 points per game at halos 5% ang ibinaba ng kanyang 3-point shooting. Mas lalong pinapalala ng kanyang madalas na injury, pang-apat na sunod na season na siyang hindi nakakapaglaro ng buo. Gayunpaman, may ilan pa ring Clippers fans na naniniwalang panalo pa rin ang kanilang koponan. Ayon sa isang tweet, malaking upgrade ang pagdating ni John Collins sa power forward position. At kung iisipin na napalitan si Norman Powell ng isang scorer na gaya ni Beal ng halos walang kapalit, mas gumanda pa ang team ngayon kumpara noong nakaraang season. Para sa kanila, mas mataas ang posibleng ceiling ni Beal sa bagong sistema at malaking bagay na hindi nila kinailangang sumalo ng malaking kontrata kapalit nito. Samantala, matapos mabigo ang Lakers sa pagkuha kay Bradley Beal, malinaw na kailangang baguhin ng team ang direksyon ngayong off-season. At sa dami ng kailangang punan sa kanilang roster, isang pangalan ang dapat unahin ng front office, si DeAnthony Melton. Isa itong oportunidad na hindi dapat palampasin ni Rob Pelinka, lalo na kung seryoso silang bumawi matapos ang bigong paghahabol kay Beal. Isa si Beal sa pinakamalalaking pangalan sa free agent market ngayong off-season, pero agad nawala sa radar ng Lakers. Ngayon, nakatingin na ang management sa mga posibleng alternatibo. At sa lahat ng opsyon, si Melton ang pinakakompleto at pinakapraktikal sa kanilang hanay. Ang problema, hindi sila nag-iisa. Bukod sa Lakers, nababalita ang interesado rin ang Golden State Warriors na muling makuha si Melton. Nagsimula ang 2024-25 season kasama ng Warriors si Melton, pero dahil sa injury, nauwi ito sa pagiging expiring contract at napasama sa trade. Ngayon, lumalakas ang chismis na gusto ng Warriors na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanilang partnership. Si Jovan Buha ang unang nagulat sa posibilidad na ito na agad sinundan ni Mark Stein. Ayon sa kanya, strong contender daw ang Warriors para sa serbisyo ni Melton. Samantala, may isa pang tanong sa Lakers, may espasyo pa ba sa kanilang roster? Sa ngayon, mayroon ng 15 players na nasa lineup, ngunit hindi guaranteed ang kontrata ni Shake Milton na nagkakahalaga ng $3 million. Ayon kina Dan Wojcik at Joe Vardon ng The Athletic, posibleng siya ang susunod na ma-wave, lalo't gusto ng Lakers na magdagdag ng depensa sa point of attack. At dito pumapasok ang halaga ni Melton. Kilala si Melton sa kanyang solidong perimeter defense at elite wingspan na nagpapahirap sa mga kalaban. Pero hindi lang depensa ang hatak niya, isa rin siyang epektibong shooter. May career average siya na 36.9% mula sa 3-point range at umangat pa ito sa 38.3% sa huling 5 taon. Sa madaling salita, two-way guard si Melton. Eksaktong tipo ng manlalaro na kailangan ng Lakers ngayon. Kung makukuha nila siya, hindi lang nila mababawi ang epekto ng pagkatalo sa free agency, maaari rin nilang mas mapatatag ang defensive core ng kanilang rotation. Bukod kay DeAnthony Melton na target din ng Los Angeles Lakers ngayong off-season, ang isa pang dating Warriors guard ang pinapainit ng usapan, si Gary Payton II. Unrestricted free agent na ngayon si Payton at kasabay ng paglipat niya ng agent papunta sa WME Basketball, mas lumakas pa ang connection niya sa Lakers. Sa ilalim ng parehong ahensya ni Luka Doncic, DeAndre Ayton at Jackson Hayes, lahat kasalukuyang nasa roster ng Lakers, hindi malayong isunod na si Payton sa listahan. Ayon sa ulat, si Payton ay nagpalit ng representation at ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ng kilalang agent na si Bill Duffy. Ang timing ng paglipat na ito ay nagbukas ng espekulasyon. May posibilidad bang sumunod si Payton sa Los Angeles? Sa kabila ng injury-riddled season noong 2024-25, hindi matatawaran ang defensive impact ni Gary Payton. Sa 34 games na kanyang nilaro para sa Golden State Warriors, nagtala siya ng 4.1 points, 2.1 rebounds at 1.1 steals per game sa loob ng humigit kumulang 15 minutes per game. Kahit limitado ang kanyang playing time, consistent pa rin ang kanyang hustle at elite perimeter defense, mga aspeto ng laro na lubhang kailangan ng Lakers, lalo na kapag usapan ay backcourt defense at second unit energy. Kung sakaling mapunta si Payton sa Lakers, posibleng mas lumalim pa ang rotation at mas gumanda ang defensive identity ng koponan, isang aspeto na naging malaking butas noong nakaraang season. Kayong mga idol, sa palagay nyo ba magandang fit si Gary Payton II sa Lakers? O may ibang mas bagay sa sistema ni Coach JJ Redick?